Nung college ako, I was so depressed. I was so lonely. Feeling ko I was so stupid na wala nang kapupuntahan yung buhay ko. Just because na-delay ako graduate. And alam nyo ba, yung mga time na lalabas ako sa bahay, ay parang ayoko nang lumabas. So every time nakayuko akong ganyan, may mga kasalubong akong kapitbahay. Ang laging tanong sa akin, hindi kumusta ka, Candy? Ang laging tanong, kailan ka gagraduate? Kailan ka gagraduate? Kailan ka gagraduate? It made me feel so lost na even my family was so disappointed in me. Kasi ang taas na expectation nila sa akin eh. Very competitive ako. Very, kumbaga, nag-aaral talaga din naman ng mabuti talaga. And then ayun, suddenly, ang taas ng pangarap ko, and then yung self-esteem ko, biglang baba. Gabi-gabi akong umiiyak. Just because I feel na failure ako. Sabi ko nga, I feel so lost. Feeling ko wala akong kwenta. Sabi ko, Candy, you have to do something. Kasi kung hindi ka gagawa ng bago, walang magbabago. Sige, magtinda ako ng pastillas. Ako yung isang estudyante na sobrang mahihaing magbenta. Sabi ko, sige, pandagdag baon lang. Sa Facebook ko, mga friends ko, best bili ka na. Sabi ko, masarap to, ganto, ganyan, something extraordinary. Meron 3 bumili sa akin. And I was so grateful sa 3 na yun. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi ko pupush yung pagpapastillas ko eh. Kasi feeling ko walang naniwala sa akin. But doon nagsisimula eh. When you have a small business, may bumili sa'yo, kahit isa lang yan, ang sarap na mayroong taong naniwala. Exactly. And doon na nagsimula, sabi nila, ang sarap daw, nagbe-blend yung keso, yung gatas. Imagine, na-appreciate nila. So, nagbenta pa ako na nagbenta. Nabentahan ko yung teacher ko, nabentahan ko na yung buong classroom. Hanggang sa pumunta na sa iba't ibang classroom. So, nagbabas-bas lang ako noon. Imagine kadalaga kong tao, ang bit-bit ko na umabot na ng mga 50 tab. Imagine kung gaano kadami yun. Paano binadala yun? Bit-bit ko, papalagay ko dun sa ilalim ng compartment, tapos yung iba bit-bit ko. And then, nung nagpo-post ako noon, nagulat ako kasi meron ng taga Bulacan, Pampanga, Olongapo, Mindanao, Visayas, all over Luzon, Visayas and Mindanao, nagkaroon kami ng distributorship. Kasi there's sometimes may mga tao na parang estudyante ka lang naman eh. Parang saan ka kukuha ng pera? Ang layo naman, parang from arkitekto, ngayon magbe-business. But I was really grateful na even though I'm a student, even though at a very young age, 22 years old, nagawa ko yung mga bagay na yun. And yun yung gusto kong patunayan sa lahat ng listener din na to. Even though bata ka lang, even though student ka lang, marami kang pwedeng magawa. And hindi hindrance na estudyante ka lang or okay, I'm 18 years old, I'm 22 years old. Ang dami mong pwedeng magawa at a really young age. And ako yung isa sa proof nun na at the age of 22, na-build ko yung empire ko.